mga kasidlay, for today's video ay samahan nyo kaming ihatid si Ate Aska sa kanyang bagong tirahan. Ito na yung araw na naglipat na si Ate Aska at hinatid na nga namin siya kasama yung mga gamit niya dahil sang katutak ang gamit niya kaya kinakailangan ay hatid namin siya gamit itong sasakyan ni Papa. At kung makikita nyo, napakadami nilang binubuhat at nagre-reklamo nga yung asawa ko dahil napakadami nga daw gamit. At hinayaan ko na nga lang silang tatlong mag-aama ang nag-akyat panaog para ihatid yung mga gamit ni Ate Aska kasi wala magbabantay na itong sasakyan at hindi naman ako pwede magpatiwala kay Akari na siya ang magbantay dito kasi nga syempre kung nakabuyang-yang na ganyan mamaya makatsyempo tayo na na mahirap na. Pagkatapos nga namin maihatid si Ate Aska, ang ginawa namin ay pumunta naman kami sa isang recycle shop kasi malapit na ang graduation ni Ate Akari nyo kaya naman naghahanap tayo ng damit. Instead na bumili tayo ng bago, ang ginawa natin ay sa ukay-ukay na lang tayo maghahanap dahil alam nyo ba yung mga damit dito na katulad na itong mga pang graduation ay one time lang yan sinusuot tapos tinatapon na nila. Hindi naman actually tinatapon. Hindi dispose na lang nila sa mga ganitong ukayan para magamit pa ng iba na mas mura at ang daming option guys na pagpipilian. Meron kayong one piece katulad nito at meron din naman yung skirt or meron yung short tapos with blazer yan guys. Kailangan dito pag graduation ay formal ang mga bata. Hindi pwede yung kahit na ano lang ang suot nyo o nakatoga kasi nga pag uniform dito guys ng mga elementary ay wala. Kaya kinakailangan pag graduation ay ikaw na ang bahala mamili ng kanilang susuotin. Pero dapat ay formal. Ganun din ang magulang. Pero bawal dito magpatalbugan, pagandahan at pabonggahan ng brand. Kinakailangan dito ay yung medyo tingin mo ay sakto lang sa pagiging formal nila at hindi yung ikaw ang bonggang-bongga. Especially sa magulang na yung mga suot ay nagkakapalang mga alahas tapos naka-branded na bag pa. Ay naku, hindi po pwede dito yun. Kailangan ay yung formal na equal ka lang sa lahat. At syempo naman guys na napakadami nating nakitang stock dito. Kaya naman ang lola nyo nalilito kung ano yung papasuot natin kay Ate Akari. Kaya naman tinawagan ko na siya since hintay lang sila sa parking. Sabi ko ikaw na ang mamili. Ayan nga may short at mayroon ng blazer. Merong may set na kasama ng blouse. Meron naman na palda lang. Bukod-bukod mo siyang bibili. Mapapamahal ka doon. Kasi usually kapag ka ganun bukod-bukod ay branded talaga yun. Hindi naman yung branded na katulad ng mga Vuitton, yung mga ganun. Hindi. Sabihin ay mas magandang butik lang sila binili. Pero almost same lang sila. At katulad nga nito, wala siyang black. Ang ganda rin sana ng kulay niya. Pero yung napili natin kay Ate Akari ay surprise syempre. Napakaganda na sinukat ni Ate Akari para siyang idol. Tapos kung ang hanap nyo ay panlalaki, marami din sila niyan. Yun nga lang guys ay pang elementary hanggang high school lang to kasi nga pag college na sila ay iba na yung sinusuot nila. Talagang naka-uniform na sila pag graduate nila ng high school. Tapos dahil nahihilig nga tayo sa paghahanap ng rubber shoes lately pero ayoko bumili ng bago kasi almost same lang naman kapag ka bumili ka ng second hand dito ay medyo bago-bago pa. Katulad nito guys, Nike. Ayun kung makikita nyo yung itsura niya, malinis pa yung ilalim niya pero ang presyo niya lang ay 900 yen o nagkakahalaga lang siya ng 300 pesos. Ganun kamura. Ang ganda-ganda pa niya. Nakikita nyo naman hindi naman siya laspag at yung ilalim niya maayos pa. Minsan kasi guys yung mga nabibili nga ng itong katulad ng sapatos na to ay minsan model lang sa mga mall. Kaya makikita nyo bago pa sila kaya madumi lang yung ilalim kasi nga syempre pag sinusukat ng mga customer. At meron nga tayo nakita dito guys na gandang-ganda ako sa kulay niya at nung sinukat ko nga grabe ang sarap sa paa bukod sa magaa. Ang mura pa niya yung 1,600 yen lang siya. Syempre binili na ng lola nyo at lalaban na lang natin. At syempre ang ginawa ng lola nyo sinearch muna natin sa online kung magkano siya pag binili ng brand new at ayan nga nakakahalaga siya ng isang lapad at 3,000 mahigit o sa peso ay 5,500. Pero dahil second hand nga lang siya ay nabili lang natin siya ng 600 pesos. Tapos ito naman yung nakita natin, nag-cutean ako dito guys kasi bulaklakin siya, Vans na sneaker at hindi pa siya nagagamit. Napakaganda niya guys kaya lang nung sinukat ko ayaw ni Ate Akari kaya hindi ko siya binili. Tapos ang sumunod nga na nakita ng lola nyo itong Adidas naman na pagkaganda-ganda ng kanyang kulay at kung makikita nyo guys as in bagong-bago pa, parang hindi siya talaga sinuot, parang binili lang siya tapos in-stock lang. Ayan ang presyo niya ay 900 yen lang. Tama ba yung pagkakakitingin ko? Tapos sinukat kagad ng lola nyo, grabe ang ganda niya sa paa. Ang problema guys, hindi siya masarap sa paa, parang nakatapak yung pakiramdam ko, hindi katulad nung kaninang una nating sinukat. Ay grabe, para ko talagang mama sa paa. Ito hindi ko medyo type sa paa ko. Tapos ginawa ko para malaman ko kung magkano yung presyo niya sa original. Ayan, ang gagawin lang natin, pupunta lang tayo sa Google and then i-click lang natin yung picture na icon tapos lalabas na yan parang camera na yan. Pag shot nyo yan, automatic isa-search niya kung ano yung pangalan ng sapatos na to, ano yung brand niya at kung magkano ay mahahanap nyo na. So ganyan yung ginawa ko para ma-check natin kung magkano yung halaga nito dahil 900 yen nga lang o nagkakahalaga lang siya 350 pesos. So ayan, pagkakita ng lola nyo dito na medyo pricey din pala siya at isang lapad at 4,000 din pala ang kanyang presyo. Promise, ang mahal-mahal niya. Tapos ito mabibili lang natin ng 900 yen. So ayan, pero hindi ko yan binili kasi nga niisip ng lola nyo lately pag bibili ba ako o hindi, matatambak lang siya sa bahay ko at mauuwi lang sa pamimigay, diba? So sayang lang din at lalo na medyo gupit din ng lola nyo. Ito naman ang ganda din niya kaya lang malaki naman sa paan ng lola nyo pero hindi ko feel din yung paglakad. Medyo para akong naka-sandals o manipis suelas at ang brand niya naman ay Puma. Nagkakahalaga din siya na 900 yen. Ayan.
Ayan, bagong-bago pa talaga guys. Ito bagong-bago pa pero parang may etcho sa ilalim. Pero at least nakikita nyo yung ilalim niya. Parang hindi siya talaga nagamit ng matagal kasi wala pa kayong makikitang pudpud. At ito nga yung Nike Air. Nagkakahalaga naman siya ng 3,000 yen or ano ba yung 1,100 sa peso. Tapos ito bagong-bago pa yung Vans, 900 lang. Converse pala to, hindi pala to. Malaki sa lola nyo. Actually, plano ko sana bumili ng mga ganito pang tsinelas ko lang sa Pilipinas para hindi nangingitim yung mga daliri natin sa paa. At ito yung mga pinamili ng lola nyo. Ay yung gagamitin natin pang graduation ni Ate Akari. Actually, marami naman akong pang formal. Pero gusto ko pa rin na may bago ko kasi iba pa yung entrance nila na kailangan iba pa rin yung suot. At dahil tumaba nga lola nyo, so naghahanap tayo ng slacks dito dahil medyo sumikip yung mga pantalon kong slacks na pang formal. Ayan, nagtititingin tayo. At ang hinahanap ko nga syempre yung medyo maluwag. At syempre, dapat yung formal pa rin ang itsura niya. So may nakita ko dito, ang brand niya ay yung Zara at bago-bago pa. Actually, ito yung nagustuhan ko. Kaya lang ang problema, ang haba ng paa. Nung may-ari nito, parang siguro sayad sa sahig sa akin nung sinukat ko. Tapos, ito nga meron pa tayo nakita dito na bago pa talaga. May tag price pa. Kadalasan guys na makikita nyo sa mga ganitong recycle shop, especially dito sa Jumble Store, ay mga galing talaga to ng mga department store ng mga last stock o yung mga ilang piraso na lang at may darating sila mga bagong stock. Kaya kailangan i-pull out yung mga old. Dito bumabagsak yan lahat yan sa recycle shop. At ito nga yung napili ng lola nyo kung saan yung Zara kulay blue. At may nakita ako dito ang bag. Gandang-ganda ako kasi nga sabi ko nga sa inyo mahilig sa puti ang lola. Ito yung Coach na bag. Ayan, kung makikita nyo, di ko alam kung anong tawag dito. Pero ang mahal niya guys, 9,000 yen. O nagkakahalaga pa rin siya ng 3,500. Pero nung nakita ko guys yung brand new ni Mang o 2 lapad din yung halaga niya una sa mga 7,000. Mali, tama ba ako kanina sa 9,000? Ang 9,000 yen ay nagkakahalaga siguro ng mga 3,000 pesos. Tapos nung tinignan ko to guys, ang ganda-ganda niya. To 2 lapad lang yung ano niya, bago niya. Ang problema guys, yung ano niya, ayan nakita nyo yung presyo niya. O, diba? 177 euro. Tapos nakita ko to yung gilid niya guys. Ayan, tingnan nyo, wak-wak kagad. So bagong-bago pa siya. Ibig sabihin, ito yung unang masisira. It means, ay hindi siya magandang klaseng bag. Although ang ganda sana ng design niya. At meron pa tayo nakita isa dito guys na Reebok naman. Ayan, 900 yen lang din. Ewan ko, ba't hindi ko to sinukat? Ang ganda pa naman ng kulay niya. Ito mga nasa 3,000 mahigit. Pero mahal din yan guys kapag binili nyo ng brand. Tapos ito nga guys, so New Balance, ang ganda ng kulay niya pak. O 3,000 yen lang, 'di ba? Ang mura. Pero mga nasa isang lapad at kalahati din ang presyo ng mga ganun. So after namin punta na recycle shop, syempre nagutom kami. Ay nagpunta naman kami ng Ichiran Ramen. Ito yung number 1 ramen dito ngayon sa Japan. Napatok na patok sa mga foreigner at napakamahal niya nga. 1,300 something na ngayon yung kanyang presyo. Or sa peso ay nasa 600 pesos o 500 pesos ang isang order. Ramen pa lang yun guys. Wala pa yung mga side menu nyo dyan katulad ng may extra itlog o yung gusto nyo yung extra onion. Tapos may mga take out na rin sila na pwede nyo iuwi sa Japan as a souvenir o yung pamigay, pasalubong. Ang problema guys, hindi ko sila advisable kasi nga hindi sila masarap. Matabang sila, hindi sila kasing lasa ng mga katulad ng nandito sa shop nila. At pag upo nyo naman guys, ito yung nagpa-unique sa kanila. May bukod-bukod kayong upuan na kung saan ay may privacy kayo. Pero pwede nyo kalasin yan. Naboboring kayo at namimiss nyo yung katabi nyo. Gusto nyo makita yung pagbumuka niya kung paano siya kumain ng ramen. And then may pipirmahan lang kayo ng mga katulad nito kung saan ay may pagpipilian kayo gano'ng katapang yung gusto nyo lasa, kung gano'ng kalaki yung bawang na gusto nyo, laki pala buo o kalahati, anghang, gano'ng katigas yung noodles nyo, ganun. Tapos meron kayo makikita mga ganito kung halimbawa may nakalimutan kayo sa kotse pero hindi pa kayo tapos kumain, kailangan na ilapag nyo yun sa harapan nyo pero hindi matupi yung pinagkainan. Baka mapagkamala na umalis na kayo kasi tapos na kayo kumain. Kailangan ilagay nyo yan. At kung ano-ano pa yung mga pwede nyong ilagay dyan kung naiingay kayo sa katabi nyo, pwede ba yun? Panasubukan yun kung naiingay na ako, ano magagawa naman nila? Dati diba? May gripa dito ngayon, tinanggal na rin nila kasi kung makikita nyo tong table na to, dati ay dark brown to, ngayon ay binago nila, pati mga gripo nila tinanggal. Tapos pag nagsaserve sila dito guys, yan katulad yung dumating na yung order nyo, isasarado na nila yung bamboo curtain na nasa harapan nyo para magkaroon kayo ng privacy habang kumakain at hindi kayo magkita-kita ng pagmumuka kung anong itsura mo habang ikaw ay mihigop-higop ng ramen. Tapos ang nakakatawa dito guys, libre ang mga bata. Mula kinder hanggang grade 6 guys, libre. Isiset nyo lang doon sa inyong cellphone at ano nyo lang sa kanila, ipapakita nyo lang sa staff ay meron na kayong isang free ramen para sa inyong junakis. Kahit 2-3 pa yan, basta hanggang grade 6 lang pwede. So ayan, solve na naman ang lola nyo at sobra talagang sarap nito. Kaya pumunta ka dito sa Japan, wag na wag niyo kakalimutan hindi ito i-try. At paglabas naman namin, meron naman akong nakita dito na isang shop kung saan ay 24 hours sila at iba't ibang klase ang makikita nyo dito. Merong sweets, merong palaman, merong mga dressing, tsaa at kung ano-ano pa, may karne pa nga eh. Tapos ang nakakaganda dito guys, makikita nyo pala sa pintuan nakapaskil na kagad na okay ang mag-video or mag-picture. Alam nyo kung bakit? Kasi nga wala silang staff, so gusto nila ay ma-promote mo sila ng libre. Oo nga naman, di ba? Talino nila kasi biro mo yung mga vlogger na magpo-promote sa kanila, hindi nila kailangan magbayad mga ads para sila ay makilala. Kasi ang nakakatawa dito guys, 24 hours, imagine that, wala silang staff. Siyempre
merong staff yan nasa likod lang at minamanmanan lang tayo sa likod ng camera. Tapos wala nga siyang staff kaya ikaw na rin ang magpapunch ng sarili mong binili. At meron din silang microwave oven dito if ever na gusto nyo. Katulad na binili natin ay cheesecake. Kung nagpo-frozen naman to, ang sakit naman sa ngipin nun para tayong kumain ng ice candy. Kaya naman ay microwave ng lola nyo. At meron din kayong inumin dito kung sakaling gusto nyo na talaga siya makain. Ayan, at si Papa na nga nagpunch gamit yung kanyang phone, dun tayo nagbayad. Pero syempre, ingat-ingat lang sa paggamit ng microwave oven dahil nga cheesecake to dapat hindi mainit lang. Ay, yung konting natunaw lang yung yelo niya. O diba, nakakatawa yung ating gala for today's video. Saglit lang kami, mahaba pa yung biniyahin namin pero na-enjoy natin sobra. Dahil kahit simpleng bagay lang yan, nasa sa atin kung paano natin pipiliin maging masaya sa araw-araw. Kaya choose to be happy every day.